What's up mga ka-daily? Yan, so for today this video guys, dito po kami sa site nila or project nila, Brother Architect or Sir Emmy Architect. And then dito rin po si Kevin Architect. Yan, so say hi to my vlog. Yan, so hello. For today this video guys is, ang vlog natin ngayon is magtatanong ako kila Sir Emmy Architect kung ano nga ba yung paraan para makatipid sa pagpapagawa ng bahay or project like this. Yan, so ngayon gumagawa po sila ng car wash. Yan, so ngayon tatanungin natin si Sir Architect kung ano nga ba paraan or mga tips, yan, tips and tricks kung ano yung mga dapat gawin para makatipid tayo sa mga bahay natin kasi ang dami nagtatanong eh. Okay, so welcome po natin si Brother Architect Emmy. Yeah, so let's hi, magandang araw po sa inyo yeah. lahat. Yeah, so welcome po sa aking channel, Architect. Yan, so for today's vlog, yan, tatanungin ko kayo kung ano nga ba yung mas magandang gawin or para makatipid po sa pagpagawa ng bahay. So yun guys, pumunta kami dito sa may lilim. Yan, so mainit po pala dun sa kalsada. Yan, dito pa namin itutuloy yung mga katanungan and yung tips kung paano nga ba tayo makakatipid sa bahay, papagawa ng bahay or pagpapagawa ng mga building. Okay, so ngayon tatanungin na natin. Yan, so continue natin kay Brother or Sir Architect. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa aming ginagawang car wash sa harap, at dito sa building na ito ay opisina, surveying office. Pagdating naman doon sa taas ay residential office. So ngayon makikita naman natin yung mga ginagawa natin ngayon sa araw na ito, at maraming salamat doon sa mga katanungan na sinabi mo, na maraming nagtatanong kung paano sila makatipid sa construction sa gitna ng napakamahal na mga bakal at materyales sa panahong ito. Kaya tayo ngayon ay makakakuha ng tips para tayo ay makatipid sa ating construction. So sa aming ginagawa, imbis na gumamit kami ng mga kahoy, ay gumamit na rin kami ng mga bakal. This is reusable na materyales. Yung kahoy kasi, ang disadvantage niya, siya pagka natapos na yung construction, putol-putol na lahat yung kahoy. So halos panggatong na lang siya. So ngayon, itong mga bakal ay intact pa rin, reusable pa rin. Tapos mas mura ang paggamit nito. Kayo ay nagre-rent, mas mura ang rental niya. Ang mga ganito, makakatipid ka nito, kahoy versus bakal, makakatipid ka ng 30 to 40%. So napakalaking bagay na yon na pwede mong maibili sa mga ibang klase ng materyales. So ngayon, pagdating naman dito sa slab natin, gumamit din tayo ng steel decking. So isasabihin ko rin sa inyo ang advantage at disadvantage ng steel decking. Unang-una, ang paggamit ng steel decking ay mas matibay siya. So pagka ikaw ay nagawa ng mga scaffolding, mas maluwa yung mga spacing ng mga scaffolding mo o shoring jack mo compare sa paggamit ng mga plywood. So makakatipid ka dito at mas matibay pa siya, at unang-una makakatipid ka sa semento, makakatipid ka sa bakal, at makakatipid ka sa mga forma. So makatipid ka rin pagdating ng finishing, ay kisame mo na yan, pipinturahan mo na lang yan, tapos na. So wala na yung mga kisame na ginagawa na labor pa, babayaran mo yung mga gumagawa ng labor. So makakatipid ka na doon. So pagdating naman doon sa taas ay makakatipid ka rin ng bakal, dahil yung space ng bakal niya ay parang steel matting lang ang paggamit. So makakatipid ka rin doon. Tapos yung semento, makakatipid ka rin ng mga almost 20%.
So, kaya nga ang paggamit ng mga ganitong klase sa construction ay marami kayong matutunan upang tayo ay makatipid. So, kaya nga habang gumagawa yung construction, makikita nyo naman puro bakal lahat yung ginamit namin. Tapos ang gumamit lang kami ng kahoy dito lang sa biga. At tapos sa taas ay steel dig. So, ayan po ang ating mga ginagawa. So, pakinggan naman natin ang ating partner na arkitekto na millennialist, si Kevin. Okay, so magandang araw sa inyo. Since millennial din ako, ganun din yung mga halos sasabihin ko yung sa construction, yung mga pagtipid at yung mga tips, konting tips lang. No? Kunwari, sa nabanggit kanina ni architect ay ginamit yung steel decking, pati yung itong mga tukod na makita natin ay very reusable. So yun yung isa sa mga pinaka-importanting factor pagdating sa construction, yung bilis niya tsaka yung pagtipid, yung reusability, no? Yung itong tukod tsaka yung steel deck na nakikita natin ay gawa siya sa, syempre, steel. So hindi tulad ng kahoy na madali siyang masira pagdating ng mga kunwari nagiging moist siya, na mabasa or mga ibang bagay na pwede niyang dahilan ng pagkasira. Madali siyang masira, di tulad ng mga bakal na pwede siyang i-gamitin ulit, no? So makita natin sa steel deck kumpara sa plywood or sa plyboard na ginagamit, yung spacing niya yung advantage, no? Pagdating sa steel deck, mapapansin mo na pwede siyang mas mahaba yung distansya ng suporta, no? Di tulad sa kahoy na kailangan pa ng mas marami. So yun yung isa sa mga advantage, no? Pagdating din sa bilis ng construction, yung transportation ng materials, no? Pagdating sa mga bakal, although medyo mas mabigat, mas mabilis naman siya at mas madali siyang lagay-lagay at i-arrange. Tulad ng kahoy, pagdating din sa paglalagay ng mga formworks gamit ng kahoy, meron din siyang kailangan na workmanship sa pagputol, sa paghati, pagdudugtong. Di tulad sa mga tukod tsaka bakal na mapapansin nyo yung mga connection bolts siyang ginagamit na mas madali, no? Pwede siyang kahit saan idugtong, di tulad sa kahoy na kailangan mo pang pakuan. So maraming mga advantage pagdating sa yung bilis ng construction, no? Kita natin na yung progreso ng paggamit ng materyales, dati puro kahoy na medyo outdated na. Actually yung kahoy mas prefer ng mga tao na ginagamit sa mga finishing na lang, kasi pagdating sa structural, medyo limited yung gamit ng kahoy. So ngayon yung bakal na ginagamit, mas reusable siya, tsaka mas maganda yung flexibility niya. So yun yung mga papansin ko din sa construction. So ayun po yung mga masasabi ko po. Okay, so thank you Sir Architect Kevin. Okay, so yun po yung mga tips nila, Architect Sir Emmy and Sir Kevin, Sir Emmy. Yeah, so ngayon naman pupunta po sa taas and kung ano pa yung mga tips para makatipid pa. Yan, so sa pagbibiga ba? Pagbibiga po tawag doon. Pagbibiga ay yung pagbubuhos, paglalagay ng bakal. Okay, so let's go po, punta tayo sa taas and tanong ulit tayo kung ano yung mga dapat gawin, yan, para makatipid. Okay, so andito na kami sa taas. Yan, at andun na rin po si Sir Emmy Architect. Okay. Yan, so ito po yung ginagawa nila. Okay, and yan, so nag-aayos siya ng post ay tubo. Ano pong tawag po dyan? Tubo. PPR pipes, water lines. Okay. Yan, ano natin lahat yan. Okay, magandang araw na muli. Nandito na tayo sa taas. Kanina, nandun tayo sa baba. So ngayon, tingnan natin ngayon ang ginagawa dito sa taas. Kung anong makikita natin dito.
So bago kami magbuhos, kailangan ma-inspection muna ang ginagawa namin dito sa taas, kung ito nga lahat ay tama na at nakalagay na yung mga dapat na ilalagay. So unang-una, yung paglagay ng steel deck. So makikita nyo nasa ibabaw na tayo. So ngayon, nailatag na rin yung bakal, yung parang steel matting. So mas makatipid kasi siya sa deform bars compare mo sa paggawa ng slab na ginamit mo lang ay plywood. So ngayon, makakatipid ka dito. Ang ginamit namin dito ay yung DN steel decking. So yun ang ginamit namin. So ito yung mga bakal na paglatag, nakakatipid kami ng 20% more or less sa mga mga rebars. Okay. So bago niyan, makikita ninyo nakalatag na rin yung mga electrical pipes niya. So lahat ng ginamit namin ng mga electrical pipes ay puro mga PVC orange, para pagka nagbubuhos kami o kaya pag natapag-tapakan, hindi siya yung nayuyupi. So pagdating dito sa slab, kung magtitipid kayo, huwag kayong gagamit ng flexible hose. Kasi yun ay pwedeng mayupi o kaya makipit. Pagdating nung araw, hindi mo na siya malalagyan ng electrical wires. So sayang din yung materyales, sayang din yung pagod pagka hindi mo nagawa yun. So ngayon, yung mga PVC pipes niya ay talagang tinutupi siya ng maigi para hindi siya mapasok ng concrete pagka nagbubuhos kami. Ayan, tinutupi po yan. Ayan, ganyan. Tapos nakaabang na rin doon yung mga water lines. So ang ginamit namin sa water lines ay yung PPR na water lines ngayon. So ibig sabihin, matibay po yan na kahit 30 years ay hindi po nagbre-breakage, hindi po humihiwalay compare mo sa mga PVC blue na ginagamit sa mga water lines. So nakakasigurado na po tayo dyan na kahit na mag-earthquake yan ay hindi maghihiwalay yan kasi nakadikit na ng gusto yan, nakabanding na. So ngayon, ito na yung preparasyon namin. Halos kunti na lang matatapos na yung electrical nya at kinabukasan ay kami na ay magbubuhos na. So ngayon, gumamit din kami ng kurtalep, yung mag-aakyat ng simento. Tapos may isa rin dun sa harap na ginamit namin, dalawa, para kami ay hindi na masyadong gabihan sa pagbubuhos dito. So ito yung mga dapat nating malaman sa ating construction, na bago tayo magbuhos ay nakaabang na lahat, pati yung mga dowels. At nakikita nyo na lahat ay dapat preparado na, tapos na lahat para pagdating ng pagkongkriting o pagbuhos ay okay na. So planchado na lahat. So ito yung mga bagay-bagay na dapat natin malaman sa construction, na makikita ninyo na makakatipid din tayo. At tingnan din naman natin kung ano naman ang masasabi ng ating partner na architect na millennialist, si Brother Kevin. Thank you. Ako ulit. So steel decking ulit tayo, no. Maganda yung advantage ulit ng steel deck. So ganun din sa dating mga ginagamit na construction sa mga buildings. Hindi mo siya masyadong ginagamit noon sa mga ganitong kalit na project, pero very applicable na siya, no. So actually ganun din yung mga bakal, no, medyo mas konti na lang yung ginagamit na bakal dito, ulad pag plywood yung ginagamit na formworks niya, mas maraming kailangan. So pag sa steel deck, no, very flexible pa rin and very matibay, no. At yun lang yung disadvantage nun pag napapansin nyo pag nandito ako sa araw, no. Medyo sumisikat yung liwanag na nagre-reflect yung init ng araw sa steel deck. So yun lang, tiis-tiis lang pag nandito sa
sa ganitong uri ng mga materialis na ginagamit nyo sa steel deck. Saka yung paglalagay din ng mga bakal, mapapansin nyo sa thickness ng slab, so hindi siya gaanong katakaw sa espasyo. No, yung tulad ng pag mas maraming bakal, actually mas mabigat yung slab Pero pag yung ganitong steel deck, tsaka yung kahit isang uri lang ng thickness ng yung diameter na pwedeng gamitin, hindi siya ganong mabigat. So yun yung advantage ng steel deck pa rin. So ganun yung ginamit din sa project na ito. So hindi lahat ng mga project na nagawa namin ay actually steel deck, pero ito yung steel deck na isa sa mga advantages pagdating sa ganito kalaki na floor area. So ito ay actually parang mixed use na building na So halo-halo na yung mga areas dito. May kwarto, may opisina, may mga function hall. So magandang gamitin din yung steel deck sa mga ganong klaseng ganong klaseng project. So yun pa lang, no, yung sa steel deck parang actually bubong din siya, pero pang siya, pang flooring tsaka slab. So yun. So ayun po yung mga tips yan, and para na rin makatipid po tayo sa mga pagpapagawa ng bahay or building. And yun po yung mga tips nila Architect Kevin, Architect Sir Emmy. Yan. Naway meron po akong natutunan dito sa channel na to, and banda rin po dahil nalatan nyo na yan, nalatan nyo na bakit ganito ulit yung content. Yan. So yan, tinatry namin na yan, isingit-singit itong yan, about architect or about building, pagpapagawa ng bahay. Yan, gusto ko rin na i-promote yon yung YouTube channel nila Architect. Yan. So tinutulungan ko po sila para magkaroon na rin ng subscriber and views yan, at para ma-reach na rin yung 1,000 subscriber and ma-reach na rin po yung 4,000 YouTube watch hours yan, which is para magkaroon na rin sila ng income in the future. Okay, so ilalagay ko po dito yung link sa baba. Ilalagay ko po sa link yung YouTube kanila, YouTube channel and Facebook page nila. Okay, yung Facebook page, yung name nila is Ramos plus Ramos Architects. So ito po siya. Yan. And then yung YouTube channel din po nila is ilalagay ko rin po dito. Yan. Okay, and kung gusto niyo pong i-visit yung Facebook page po nila and YouTube channel, andito lang po sa baba. Yan, click nyo lang po yung YouTube description ko po, and andun po yung link nung Facebook page nila and YouTube page nila. Okay, and makikita nyo rin po doon yung mga nagawa na. Yan, upload namin doon mga nagawa nilang bahay, mga building. Yan, and yan, pwede nyo pong i-visit yan, yung Facebook page nila. Yan, para kung gusto nyo pong magpagawa and kung gusto nyo pong magpaplano or gusto nyo pong magpakwenta kung ilan yung magagastos sa bahay, o bisitahin nyo po yung Facebook page nila and YouTube channel. Okay, so supportan po natin yung YouTube channel nila, and para mas ganaan po silang mag-upload yan, para yung mga viewers natin na nagtatanong kung ano nga ba yung mas magandang gawin para sa pagpapagawa ng bahay. Okay, yan. So thank you po sa panonood, and naway nagustuhan nyo itong content na to, and kung nakita namin na mas madaya pong nanonood and mas madaya pang natututo, yan, tutuloy pa namin itong content na to. Okay, so maraming salamat po, and don't forget to like, share, and subscribe na rin po kayo, and para na rin po masaya po ako. So thank you and God bless.